Good morning, everyone. This is Lawrence Lee, and I'm a student of BS Social Work at Star Colleges Incorporated. Ngayon ay September 25. Nandito po tayo sa office ng MSWD Batarasa, Palawan. Kasama po natin ngayon si Ms. Hamida Amil, Administrative Officer 2 ng MSWD Batarasa, Palawan. Magandang umaga po, Ms. Yes, Hamida. magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ito, lagi mag-beauty. Wow. Gano'n na po kayo katagal na social worker? Actually, as social worker, nag-start lang po ako maging social worker talaga is since 2019. Pero nag-start ako as empleyado dito sa SWD since 2013 pa po. I see. Since ang pag-uusapan natin ay technology, ano po ang mga wala noon na meron na ngayon? Okay, dito sa office, nung pumasok po kasi ako dito dati is wala pa kaming connection na internet. Opo. Ngayon is meron na through PLDT. Mas magaan kaysa sa dati na wala po talaga kami ganun. I see. Sa ngayon po, anong mga technologies na ginagamit ninyo sa opisina? Okay, we have our computers, our cell phones, printer, and may mga laptop din po, and internet connection. Ano po ang kaibahan nung wala pang internet connection at may internet connection na ngayon? Malaki po. Dati kasi wala internet connection, lalo na pagdating sa communication, kumbaga mano-mano po siya. Then mag-aantay ka pa, lalo na sa mga social worker, mga handling ng cases. Dati wala internet, mag-aantay ka pa ng sulat through courier ba? Sa post office, gano'n. It takes mga weeks or months pa minsan bago mo malaman na ito pala is may mga patawag sa court. So ngayon po, dahil sa internet, it takes just a matter of minutes na sa'yo na yung communication. Ganyan po kabilis na yung na-effect ko na aking internet. Ano-ano po ang mga technology na ginagamit ninyo sa communication? Una, cellphone, computer, internet, printer din. Kasi we had to produce ng hard copy. Kailangan din po. How about email? Yes, email. Very important And siya. gumagamit din po kayo ng Zoom? Yes. Para saan po? Pagka meron po kaming meeting, yung iba po namin conference actually is through Zoom lang siya. I see. Yes. Sa mga nabanggit ninyong technology, ano po ang naitutulong dito sa inyong trabaho? Malaki po. Katulad ng nabanggit kanina, dati walang internet, no? May cellphone nga, wala internet. So yung bilis ng... Paano po nakakatulong ang computer sa inyong trabaho? Bali, ang computer po is, lalo na sa panahon ngayon, siya yung pinaka-importante, mapa-social worker ka man or admin officer or kung ano yung function mo sa office. Kasi una-una, nandiyan mo sa encoding, sa pag-store ng data, lahat ng mga gawain, computer, talagang as in computer, maliban na lang sa mga transaction mo sa labas, pero pagdating sa loob ng opisina, halos masasabi ko na sa 80% ng transaction mo as empleyado is nakasalalay po sa computer. I see. Halimbawa kung nawala ang computer, ano po ang mangyayari sa trabaho ninyo? Oh my gosh, babalik kami sa mano-manong pagsusulat, lalo na sa mga case manager na alam naman natin as a social worker, napaka-importante po yung pagsulat ng case study. Opo. So, pag walang computer, hindi ko ma-imagine na ako ay gagamit ng typewriter katulad ng mga dating social worker na pag nagkamali, uulit na naman. Opo. Di ba? Ganun. So, medyo mahirap po sa tingin ko talaga as in Manila. I see. How about sa data management? Data management, using computer. Opo. Yeah. Isa din yun. Kasi kumbaga, pagka may computer ka, may store yung mga data na kailangan mo ng isang office dyan, then mapapadali ito para sa'yo. Kumbaga, nandyan siya, naka-intact lang siya, then pagka kailangan mo siya, madali mo siya ma-retrieve. I see. Yes, yung parang ganun po. Communication is napapabilis ito compare sa mano-mano, through email. Kumbaga, kung dati mag-antay ka ng weeks, ngayon is minutes. I see. Nasa'yo na yung kailangan mong papel, di ba? Nakakapagpalitan ka ng communication ng ganun kabilis. I see. Kahit po yung internet. Ano po ang mga challenges ninyo sa mga technology natin ngayon?
So far, yung isa lang naman na nagiging challenge using technology is pagka nagkaroon po siya ng mga interruption sa connectivity sa I see. internet. Ano po ang nangyayari? Lahat naman po nito yung bilis ng transaction mo sa labas. Yung halimbawa kung gagamit ka ng email. So without internet, you can either receive na communication nor send outside. I see. Yes. Kung nasa field po kayo, nagagamit pa rin ba ninyo ang technology? Yes po. Kasi lalo na as social worker, hindi po palagi nasa loob ng office ang aming trabaho. Opo. So, kailangan po namin magkaroon din ng mobile data para kahit nasa labas kami, like for home visit. Opo. So, magagamit po namin yung technology using mobile data. Pwede po ba kayong magbigay ng example na nagamit ninyo yung technology habang nasa labas kayo? Yes. For example, nagkandak ako ng home visit sa aking client. No? Then, sa ibang agency na kailangan ko refer yung client is kailangan ko mag-send sa kanya ng reports and data. So, all I have to do is gamitin ang aking cellphone, kung picture man yan or reports man yan na nakasave sa aking cellphone, isi-send ko yun. Kahit nasa labas po ako, is mag-go ko, isi-send siya papunta doon sa isang agency na nangailangan ko na aking report. I see. Overall, ano po ang masasabi ninyo sa tulong ng technology sa inyong field of work? Napagaan, napabilis, mas nagawa niyang mas mahusay yung serbisyo or yung sinasabing efficient yung aming trabaho gamit mo ng mga teknolohiya. Sino sa tingin ninyo ang higit na nakikinabang ng dahil sa mga technology natin? Okay, so maliban po sa the employees itself, Opo. yung isa sa nakikinabang sa technology is yung ating mga clients. Opo. Kasi syempre, mas mapapabilis para sa kanila yung pag-aantay ng mga hiningi ng mga papel or serbisyo gamit po ng technology natin. I see. Yes. Ano sa tingin ninyo ang limitasyon ng technology sa inyong trabaho bilang social worker? Okay. So, sa tingin ko ang naging limitasyon nito sa aming profession as social worker, using technology kasi, hindi namin magawa ng tama ang pagbibigay ng tamang assessment sa client kung hindi po namin siya makikita ng personal. I see. Yes. So, ayun. Hindi pwede yung sumilin dito, mag-assess ka ng isang client kung anong pinakondisyon niya. So, yun. May limitasyon din po. So, i-clarify ko lang, hindi nyo ma-assess ng maayos ang isang client via Zoom. Yes. Hindi po ganun, hindi ko nakikita na ganun siya effective. Yeah. Okay, isang po limitasyon sa paggamit ng technology bilang isang social worker. So, ayun, pagka hindi mo kasi personal nakaharap yung isang tao, halimbawa sa isang counseling, hindi mo totally may bibigay yung full empathy, parang gano'n, sa client. Kasi mag-iba, parang sa tingin ko lang, iba yung dating na nag-uusap kayo via Zoom at saka yung actual na nakikita mo. Nandiyan kasi involved yung kanyang body language, yung expression ng mukha niya, yung siya as in actual, kasi yung nag-uusap na kayo sa Zoom. Maraming salamat po, Ms. Hamida Amil, sa pagpapaunlak ng ma-interview kayo ngayon. At maraming salamat din sa mga information na binigay ninyo tungkol sa role ng technology sa inyong trabaho. Yes. Narinig natin ngayon kay Ms. Hamida ang role ng technology sa kanyang trabaho bilang social worker. Nakita natin na maraming advantages ang pagkakaroon ng technology, pero meron din itong limitations. Sa ating trabaho bilang social workers, kailangan na-engage natin ng personal ang ating mga clients para mabigyan sila ng tamang assessment at intervention. Maraming salamat po. This is Lawrence Lee. Thank you.